Tinututukan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang posibleng paglipanan ng mga guerrilla operation o small-scale pogo operation kasunod ng umiiral na total ban. Ayon kay PAOK Executive Director Gilbert Cruz, kadalasan daw sa mga small-scale na ito ay nagrerenta ng mga resort, bahay o apartment sa loob ng gated communities. Kaugnay nito, meron nang na-monitor ang PAOK na nasa 100 mga maliliit na operasyon ng pogo. Karamihan nung minomonitor namin Metro Manila. But meron din sa Northern Luzon, meron din sa Visayas. May mga reports na rin kaming natatanggap doon sa Northern Luzon. Sa kabila nito, kumpiyansa si Cruz na hindi na mauulit ang malawakang operasyon ng iligal na pogo sa bansa. Maliban kasi sa monitoring na ginagawa ng kanilang komisyon, mahigpit din ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Interior and Local Government na paggalawin ang mga local government units sa kanilang lugar upang agad masawata ang mga nagbabalak magtayo ng small-scale pogo. Kasi doon sa meeting na ginawa namin with the President, ang sabi niya, hindi siya naniniwala sa sinasabi ng local government na bigla na lang sumulpot yung mga POGO hubs na yan o yung mga POGO operations without the knowledge ng mga local government officials. Especially nun sa barangay. Kasi nga, ultimo yung maliit na sari-sari store. Nakikita ng barangay yan pag tumatayo. Sabi niya, sabi niya, ang POGO kasi hindi naman tatayo yan dahil they need yung networks, they need online internet connection, they need computers, kailangan nila ng tao, kailangan nila ng foreign nationals para mag-guide sa kanila o magtimon sa kanila. Sa ngayon, nasa mahigit kumulang 27,000 na iba't ibang foreign pogo workers ang naipadeport na ng pamahalaan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.